Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Dragon Ball Z Super Android 13. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa pagsa-shopping nila Goku, Gohan at Chi-Chi sa mall, habang ang apat naman na sina Trunks, Krillin Ulang at Master Buten ay nag-aabang upang manood ng competition ng Miss World Most Beautiful Girl. Sabik na sabik nga si Buten na makakita ng mga sekseng mga babae. Samantala, sa laboratorio, walang awang pinatay ni Android 17 si Dr. Gero. Ngunit ang likido nito ay tumungo sa nakatagong machine kung saan nakalagak ang tatlong bagong likhang Android na mas matibay at malakas. Dito nga ay nagkita-kita sila Goku at sila Master Buten upang kumain sa itaas ng gusali, habang ang dalawang Android ay nagpakita sa syudad at gumawa ng kaguluhan upang hanapin si Goku at patayin. Nakaprogram sa system nila ang tanging misyon nila ay patayin lamang si Goku at wala nang iba. Hindi nagtagal na detect na nila ang lokasyon ni Goku. At habang kumakain sila, nagpalabas ng malakas ng ball ang enerhiya upang wasakin ang kinaroroonan ni Goku. Sa malakas na pagsabog, nagawa nilang makatakas at mailigtas ang mga tao. Nagtataka si Goku kung ano ang nangyari at hindi man lang siya nakaramdam ng presensya ng kalaban. Dito na niya napagtanto na ang umatake ay ang mga android mula sa Red Ribbon. Kaya hindi man lang niya naramdaman ang presensya nila. Pagkatapos nilang suriin ang kakayahan ni Goku, nagsimula na silang umatake hanggang sa maipit si Goku sa pader at nagpakawalan ng isang energy blast si Android 15. Nagawa naman ni Trunks mapigilan ang atake na iyon. Habang nakikipaglaban sila, sinabi ni Trunks na kailangan nilang umalis upang hindi masira ang buong syudad. Samantala, nais ni Gohan na samahan ang kanyang ama. Ngunit hindi pumayag si Chi-Chi dahil unang araw nito sa pagpasok sa paaralan kinabukasan, subalit hindi nagpapigil si Gohan at umalis siya kasama si Krillin. Sa nagyayalong lugar na ito sila naglaban ngunit masyado talagang malakas ang dalawang android na ito at wala nga magawa si Goku at Trunks. Samantala, sa laboratorio ni Dr. Gero, nagising ang isa pang kalaban na si Android 13, habang hirap na si Goku sa laban. Nakarinig sila ng boses at hinanap nila ito, at natagpuan nila na ito si Android 13 at ipinaliwanag sa kanila kung papaano sila nilikha ni Dr. Gero at ang layunin nitong mapatay siya. Nagsimula na nga ang laban ni Trunks laban sa dalawang android. Nagpalabas naman ng energy blast si Android 13 kung saan ay nahihirapan si Goku na pigilan ito, habang pinapanood nila Gohan at Krillin ang labanan na nagaganap. Nais ni Gohan sumali sa laban ngunit natatakot si Krillin dahil sa unang laban nila kina Android 17 at 18 10 segundo lamang ang itinagal nila. Talagang nahihirapan si Trunks sa dalawa niyang kalaban at madali lang siyang napabagsak. Bumangon si Trunks at sinubukan umatake gamit ang espada. Ngunit walang hirap na napigilan ni Android 14 ang atake na ito at pagkatapos ay ibinalik muli siya sa lupa. Sa paglalaban ni Goku at Android 13, talagang nahirapan si Goku sa kanyang kalaban. Hanggang sa magpakita si Vegeta at pinasabog nito ang atake ni Android 13 na ikinagulat nila, sinabi niya na naroon lamang siya hindi upang tumulong, kundi panatilihin buhay si Goku at siya ang nais tumalo sa kanya at wala nang iba. Nagsimula na ang matinding laban ni Goku at ni Android 13 at halos parehas sila ng lakas. Samantala, hinarap ni Android 15 si Vegeta, at hindi inakala ni Vegeta na mas malakas ito sa kanya. Kaya ginamit na niya ang Super Saiyan at ganun din ang ginawa ni Trunks at Goku. Nabuhayan sina Krillin sa pagpapalit anyo ng tatlo at sobrang tindi ng laban nila. Dahil dito, hindi mapigilan ni Gohan ang sarili at umatake ng Energy Ball kay Android 13 ngunit walang epekto ito at gumanti pabalik ito kay Gohan. Buti na lang ay dumating si Piccolo upang protektahan si Gohan sa pag-atake na iyon. Hinawakan ni Piccolo ang paa ni Android 13 at inihagis nga ito sa yelo. Samantala, maging matindi din ang laban ni Vegeta sa Android at nagawa niyang talunin ito. Nagawa din ni Trunks na wasakin ang kanyang kalaban. Dahil dito, hinigop ni Android 13 ang mga importanteng bahagi ng system ng Android at inilagay niya ito sa kanyang sarili, kung saan siya ay nagbago ng anyo na mas pinalakas pa. Sinimulan atakihin ni Vegeta si Android 13 ngunit walang epekto ito kahit pa naka-Super Saiyan siya, at madali lang siyang pinabagsak ng kalaban. Sinubukan din ni Piccolo na umatake ng suntok at parehas lang din ang nangyari. Umatake din si Goku ngunit nasuntok siya sa Oten at walang hirap na napabagsak siya. Talagang sobrang lakas ng Android 13 at walang magawa si Goku laban dito. Kahit na walang laban sila,
sinubukan ni Krillin na magpakawala ng energy ball ngunit walang galos na iniwan ito sa katawan ni Android 13, at nawala ng malay si Krillin matapos matamaan ng atake ng kalaban. Samantala, nakikiusap si Goku sa lahat ng nabubuhay sa Earth na pahiramin siya ng kaunting enerhiya upang matalo ang android. Nang mapansin ng android ito, umatake siya kay Goku ngunit agad itong napigilan ni Gohan. Sinubukan nila Vegeta, Trunks at Piccolo na lumaban upang magkaroon ng panahon si Goku na makakuha ng sapat na enerhiya. Nang makuha na ni Goku ang sapat na kailangan niyang enerhiya, imbis na ibato ito, hinigop niya ang lahat ng enerhiya kung saan siya ay tila isang araw na gumawa ng pagkawasak ng lugar. Nagbigay babala naman ang machine sa laboratorio kay Android 13, kaya gumawa ng pag-atake ang android ngunit wala na itong epekto kay Goku. Sa galit niya isang suntok lang ang ibinigay ni Goku na ikinawasak ni Android 13, dahil sa lakas ng enerhiyang pinakawalan ni Goku ang machine ay nag-shutdown. Sa ospital, masayang napagkwentuhan nga nila ang nangyaring labanan, at sa wakas ay muling nailigtas ang mundo sa banta ng kalaban. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.